Hey, what's up mga Ay, hindi pala idolo. What's up mga mau? Yun, ngayon lang ulit nakapag-content mga mau. So, bali, wait lang. Level 16 na tayo, tapos na yung road to success natin. Pang day, teka, hindi ako nakapag-content ng 2 days 15, 16. So, day 17 ko na mga mau. Actually, nung ano pa ako nag-level 60, makikita nyo naman sa huling post ko sa YT natin. No? So, nasa STN na tayo. Okay, so turuan ko kayo ng tip dito mga mono. I'm not sure sa server nyo kasi ako nasa server 3 ako so alam niyo na, Pioneer server to. So, hindi ganun kahirap maghanap ng PT. Pero tuturuan ko kayo sa SDN once na nag-level 60 na kayo. Kung ano yung um, mga dapat nyong gawin once na nag-level 60 na kayo, okay? So, first, pupunta muna tayo dito sa punta muna tayo dito sa Saint Heaven, no? Siyempre, pag nag-level 60 ka na, ma-unlock mo na yung lair. Yung Dragon's Lair. Ito, syempre, di ba? Tapos may quest ka kagad dyan. Once na nag-level 60 ka, ito, may quest ka kagad na Sea Dragon, easy, di ba? Ayan, o. Sea Dragon Nest, easy. Pero ako, hindi ako nag-easy, mga mau. No? So, since nung nag-level 60 ata ako, ang battle power ko is nasa 72. Ganon. So, rekta hard na agad ako, mga mau, no? Kasi hihintayin mo ulit mag-reset yan and then masyadong mababa yung percentage ng loots doon sa SDNEC, no? So masyadong mababa. So konti lang yung maluluts nyo doon. Okay? So pwede kayong magrekta ng hard. Okay? Patulong lang kayo o kaya invite kayo sa mga invite lang kayo sa mga random, may tutulong at may tutulong diyan, imposibleng wala, okay? Sa hard, ito, punta kayo dito. Halimbawa, difficulty, yan, hard. Yan. S6, yan. For example, S6 ka na, pwede ka na pumunta dyan, no? Okay, punta ka lang sa may team list, pindutin mo yung Dragon Slayer easy, pwede mo namang start yan, pero mas okay na hard ka na lang muna, no? So, dito sa pinakauna. Pero syempre, once every ganito kasi so pag natapos mo yung hard, hindi mo na pwedeng balikan yung easy. So ano kasi yan 1:1. So for example, natapos mo na yung Lair Docs ng hard, hindi ka na makakapasok sa Lair Docs ng easy. Pero makakapasok ka sa Defender Isle yata ng easy. I'm not so sure. Hindi pala. Since hindi mo na natapos yung Lair Docs ng easy. So hindi mo na pwedeng balikan yung easy. So next reset ka na ulit makakapasok doon. Pero ang advantage nun, syempre, ito ay hard. Mas madaling makakuha ng loots dito, no? So, first, run ko pa lang to ng SDN since ito is Dragon Nest Evolution to na. So, galing tayo ng DNMC. So, basic lang yung ano dito. Sobrang dali lang ng ano dito, mga par. Yung hard. Sobrang dali lang ng ano tawag dito? Ng Dragon Slayer dito. Mas madali ito compare sa Southeast Asia na server. Ang dali lang ng mechanics dito. Napakadaling mag-dodge. Tapos hindi ganun ka hihirap yung mga boss dito, no? Sa S6 lang, medyo matatagalan kayo. Tsaka ang haba ng time duration dito, no? Grabe, almost 30 minutes. Sa S6 nga lang, medyo matatagalan kayo kasi matagal talaga mamatay yung boss. So, kailangan medyo mataas-taas na DPS talaga, no? So yon yung importance din naman sa paglulot para hindi magalit yung mga kakampi nyo, no? A-avoid nyo. Ito kasi is random talaga eh. Hindi natin, ang element ko kasi is fire and dark talaga, no? So fire and dark, may nakuha ako na ito. I'm sorry. Light and dark ang element ko talaga, no? So nakuha ko naman is dark tsaka light, no? Yan yung light. Pero meron akong nakuhang fire. Meron akong nakuhang fire na hindi ko sinasadya, okay? So, random pa rin talaga yung makukuha mo. So, for example, natapos nyo na yung layer, no? Tapos nyo na yung layer, then meron ng roll, di ba? May roll na lumabas. Pag click nyo yung mga gears, click nyo yung mga gears, pag nakita nyo hindi nyo element, give up nyo. Okay, guys? I-give up nyo. Ngayon, kung nakita nyo yung element nyo, wag nyo na i-roll. I-give up mo na lang yung hindi mo element. Wag mo na i-click yung need. Hintayin mo na lang matapos. Okay, kasi baka may kailangan din ng mga kasama mo. Ngayon kung sino lang yung halimbawa may element mo dark, element din niya dark. So wag mo na i-click yung need. Okay, hayaan niyo na lang mag-roll kung kanino mapunta 'yon, no? So element niyo naman pareho 'yon. So swerte yan na lang kung kanino mapunta. Basta yung hindi mo kailangan, i-click mo yung give up, okay?
Para hindi naman kawawa yung, for example, meron kayong kakampi na priest, kailangan niya is water, tas may water, ngayon na-click mo yung need. Nako, magagalit sa yun. Syempre, ang tagal yung pinatay yung boss eh. Tapos nag-expect siya eh kasi once in reset lang yung run ng SDN, no. So next naman, so yun kasi yung unang-una, no. So hindi ko alam ito kung meron pa tayong makukuhang motor eh. Parang feeling ko wala na, natapos na kasi natin tong 14th day. So pang ano ko na ngayon, day nalockdown ko isa, day 17 ko na yata ngayon. Pero kukontinue ko pa rin kung ilang araw na ako dun sa YouTube natin, no. So na-gain ko yung 85,298 na battle power ko. Syempre, unang-una sa gears ng Dragoness dahil hard agad yung binanatan ko, no? Nag-hard agad ako. Kasi nakita ko lahat ng mechanics eh, napanood ko lahat. Syempre, nanonood muna ako, nagmamanman. Nanood ako. Wala, basic mga pre, sobrang dali ng mechanics ng SDN dito. Kayang-kaya nyo to, promise. Sobrang dali lang. Hindi kailangan mataas yung power nyo. Basta kompleto kayo na 8, tas may magaling kayo na tank, no? Tas may magaling kayo na tank, may magaling kayo na saint. Kayang-kaya nyo yan hanggang S6, okay? And then next naman, sa Tower of Promotion mga pare, may diskarte dito, no? Pag hindi nyo kaya, halimbawa, ito may 1/1 obtained. So halimbawa, ito is nagfi-failed, no? Yung stats dito is nagfi-failed. Try mong balikan kasi ako nung trinay kong balikan yung halimbawa, medyo matagal sa akin yung floor 3. Bumalik ako sa floor 1. Ito, pang third day ko pa lang ng level 60 ko to. Nag-level ako ng Tuesday yata. Basta ganoon, pang third day ko pa lang ng level 60 to, no. So tinapos ko yung floor 1, floor 2, hindi ko muna tinapos yung floor 3 kasi medyo natatagalan ako. Binabalikan ko lang yung floor 1, no. So kaya tatlo na yung number of success promotions ko. Additional stats to mga idol, no. So napakalaking ano yan, napakalaking bagay yan, no. So may additional stats to, dito siya makikita, lalabas yan sa Tower of Promotion mo. Yan, okay? Alright. So, dito naman sa Dragon Runes natin, syempre, ayan, minalas ta. Ito, swerte dahil may light na lumabas. Gaya nga na sinabi ko, light and dark talaga yung element na gagamitin ko, no? Kasi sooner or later, pag meron ng lumabas na change class, okay, mag-change class tayo eh. Pero pag-iisipan ko muna, baka ano ako nun eh, baka mag-crusader ako, o kaya baka pag-iisipan ko pa. Pero ito, magde-destro ako na light, na naka-light, okay? Yan, magde-destro na tayo na naka-light, okay? Pag-iipunan muna natin yung mga ano natin. So nakita nyo, hindi ko ginagalaw, yan yung inserted ko, hindi ko ginagalaw, okay? Huwag kayong manggigil dito dito mga lods, huwag kayong manggigil. So, makontento kayo kung ilan na yung, for example, ako, malas ako sa sa gears hindi ako makakuha ng dark eh. Pero swerte naman sa light kasi nga magte-turn over to light tayo, no. So ito ganito pa rin yung dark element ko 2k pa lang, so medyo mababa. Pero third day pa lang ng level 60 ko, so all good sa atin 'yun, no. Tapos, syempre sa pet, malas tayo sa pet, no. Tier 2 pa rin yung ano natin, yung A pet natin, no. Yan. So okay lang, ganun pa rin naman. So magfo-focus tayo sa stats. Ito stats ko mga idol. So attack natin is 4,121. Yung defense, nakita nyo, balance lang yung critical hit tsaka yung critical damage ko. Then, paunti-unti ko pinapataas yung final damage. Hindi naman pwedeng sabog-sabog yung stats natin. No? So, kailangan laging balance yung stats natin. Hindi hybrid tawag yan mga idol. No? So, balance stats lang yan. No? Yung attack ko, yung crit, tsaka yung final damage yan. So, balance stats lang. No? So, third day ng level 60, ganitong stats ng Destroyer, malakas to mga idol. Ganitong stats ng mga Destroyer. Kahit pumalag ka sa mga 100k na mga mga high BP, tapos makita mo yung mga ban stats, kaya mong durugin yun mga idol. Yan. Tapos sa arena, hindi ako masyado nagpo-post ng arena, boring kasi dito, yung ano tawag dito, yung Glory Arena. Boring kasi yung Glory Arena dito mga may idol, no. Kasi ang tawag dito, ang Glory Arena kasi dito mga may idol, hindi same stats kagaya ng unang DNM, no. So, kawawa tayo dito sa mga yung mga healer, no. No, kailangan mong lumayo para ma-damage mo sila, no. So, ganoon ka boring. Pero kung same stat lahat 'yan, tapos lahat ng skills nyo same lahat, pati yung nyo,
Kagaya ng DNMC, maganda bakbakan talaga yan. As in, durugan talaga yan. Hindi yung takbuhan. Kasi ganun yung mangyari dyan eh. Kasi AI yung kalaban mo dun sa Glory Arena. So, hindi ako masyado nagpo-post dun. Anong silbi ng ipopost mo? Kalaban mo naman adbot, di ba? Tapos, ganito, ano pa ba yung next natin dito? Kayo, maganda matest nyo yung mga power nyo, yung mga BP nyo, makapag-sparring kayo, no? So, makapag-spar kayo sa actual player. So, sa arena, wala kwenta yung arena na yan, no? Tapos, dito naman, mga may idol, okay. Medyo mataas yung power ko, saglit lang. Kaya pala nagtataka ako, ba't mababa yung attack ko? Alam ko 4-3 to eh, yan o, yan o. Yan talaga yung attack ko, mga may idol. Ang ginamit ko lang kasi na soul gem is yung life, no? Kasi nag-tank ako ng S6 kanina. So, yun lang mga may idol. Alagaan nyo lang. Number 1 is, syempre, yung gems nyo, ito, yan. Nakita nyo, nakatambay ako sa kanina, dun sa lake. Ano pangalan nun? Sa Lake Island. Dito, yan. Dun ako lagi nakatambay. Yan, dun. Kasi, syempre, nagpa-farm tayo ng gems, no? Tapos wala tayong, kagaya ng sinabi ko, F2P lang tayo mga idol. Wala tayong VIP rewards, yung 1 month buy na tinatawag. So, stay as F2P lang tayo, which is kaya naman natin. Tignan muna natin, no? Kung karapat-dapat nga ba natin gastusan to. Pero mukhang hindi naman kasi good as free-to-play talaga siyang laro na to. Kaya mo magpalakas kahit hindi mo gastusan, no? Kita nyo naman sa akin, eh. Yan, no? 4,300. Bakit naging 4,300 yung attack ko? Ito yan, mga idol. Turo ko sa inyo. Sa wings, merong feather blessing na tinatawag, no? So, meron kang blessings left. Click mo yan. So, wala na akong materials. Di ba? For example, everyday, nakukuha ka ng sa Sky Heaven, di ba? Nire-raid mo to, di ba? Nire-raid mo. Ngayon, magda-dungeon ka. Tapos, max na yung level ng wings mo, no? So, max na yung level ng wings mo. Yung feather blessing, lahat ng feather na yan makikita mo dito, no? Pwede mong i-select all, tapos pwede mo i-confirm. Pwede mong unti-untiin yan. Tingnan mo. Yung feather blessing ko is, eto, 43 minutes na lang. Tapos yung sa jet block ko, 32 minutes. So, naka-activate. So, ano ba yung stats na dinagdag niyan, mga may idol, no? Ito, yung attack, 500, tapos yung HP, 10,000. So, ang original na attack ko, mga may idol, is 3,800 pa lang, no? So, ganun. Pero mataas yun, mga may idol, no? So, everyday, kaya mo mag-generate. Halimbawa, for example, mag-SDN ka. Everyday, kailangan mo mag-generate ng bago ka pumasok ng dungeon, tsaka mo gamitin yung yung feather blessing mo. Okay, nakita nyo na, nagets nyo na kung paano. Tapos, syempre, sa trading naman, hindi ako masyadong nagbebenta kasi nga, pinofokusan ko yung, syempre, yung character natin, no? Kasi pag benta tayo ng benta, mahirapan tayo mag-farm. Tsaka tayo magbenta ngayon pag lumakas na yung character natin, okay? So, kita nyo naman, yung 92 pa lang yung yung dark gem ko, no? Kasi hindi naman ako mahilig magbenta. Ginagawa ko, dinidismantle ko. Yan, no? Yan. So, para may pang-enhance tayo sa mga susunod natin, no? Sa susunod natin ng mga accessories. Kasi syempre pag mataas na yung level mo, madadalian ka na lang. Just medyo malakas-lakas ka na, madadalian ka na lang mag-farm ng accessories mo, no? So, yun lang mga idol. Lagi nyo lang titignan, alagaan nyo yung dailies nyo, kukumplituhin nyo lagi yung dailies nyo. Tapos yung dungeons nyo, lahat ng lair, tatapusin yan. Yan, lahat yan, tatapusin nyo lahat yan. Ako mamaya ako mag-lair. Tapos yung Red Moon Fissure, wag na wag nyo kakalimutan yan. Okay. Kahit 60k battle power, pare, kaya nyo na mag-day 16. Basta may kasama kayo, no? Yan. Day 16 lagi, para yung 12, ilan ba yun? Check natin. Yan, yung 12 nyo, i-times nyo sa 20. So, makakailan kayo, makaka-generate kayo ng 240 everyday na na Red Moon Fissure na Draconite, no? So, 240. So, makakapag-ups kayo lagi. Ako may nakaligtaan ako pero kagabi dalawa yata. Kasi antok na ako nun, tsaka may trabaho tayo. So, yun lang, mga may idol. So, yung benefits ng tower, recap tayo. Tower of Promotion. Yan. Yung benefits nito is stats. Yan, is stats. Ngayon, pag di mo kaya yung floor, pwede kang bumalik sa floor 1. Pero may failed dun pwedeng success, pwedeng failed. Tapos may bonus doon, may bonus boss doon. Once na natalo mo yung bonus boss, automatic +1 yun. Pwede kang mag ng stats mo, no? Tapos once na nag-level 60 ka, ang benefits ng level 60, syempre ito.
isa pa to yung mga general skill ng mga pet. Automatic, every time na makakatalo ka ng Dragon Slayer, every time makakatalo ka ng Dragon Slayer, guaranteed meron kang general skill pet. Okay? So, yun lang mga may idol. Pasensya na kayo. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. At syempre, day off ko kasi ngayon. So, maraming salamat sa sumusuporta sa channel ko. Ito ay para sa mga hindi pa masyadong alam yung mga mechanics dito sa laro na to. Ito para sa inyo. So, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe. And shoutout sa guild ko, which is Kantunan Guild. Napaka-active mga idol, no? So, hindi lang ako masyadong nakaka-join sa mga events or sa mga raids nila kasi hindi kami masyadong nagkakatugma ng oras, no? So, gabi sila naglalaro, tayo is madaling araw yung pasok natin. So, medyo hirap tayo mag-adjust. So, kailangan kasi natin matulog. Pero kung may naglalaro ng daytime sa kanila, yun, join tayo, no? So, yun, maraming salamat. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment, then mag-subscribe sa YouTube channel natin. Okay? Goodbye. Hanggang sa susunod na update ulit. I-hit nyo yung notification bell para laging updated sa mga bago nating videos. Okay? So, recap. Ito yung stats ko. Yan. So, yan yung stats natin. Okay? Thank you. Yeah!